Sino ba talaga ang mas may karapatan sa mga anak? Nangyayari ang sitwasyon na ganito kapag merong hiwalayan sa pamilya. Sa batas ng Pilipinas, walang automatic na sa nanay lahat o sa tatay lahat. Ang batayan ng korte ay ang best interest of the child o kung ano ang mas nakakabuti sa bata. Pero merong general rules sa Family Code of the Philippines. Ano-ano ito? Una, para sa anak na 7 taon pababa. Article 213 Family Code, sa nanay ang custody maliban na lang kung hindi siya fit o unsuitable na ina sa bata. Kung 6 years old ang bata at naghiwalay kayo, nasa nanay muna siya by default. Bakit? Kailangan ng bata ng ina in his/her early years. Pero mawawala sa nanay kung siya ay drug addiction, lasinggera, may mental illness, abusive sa bata at may immoral na lifestyle na kailangan patunayan yan sa korte. Pangalawa, para sa anak na 7 taon pataas, wala nang automatic sa nanay. Ang korte magdidesisyon base sa kagustuhan ng bata. Sino ba ang may kakayahang mag-alaga? Stable na buhay, trabaho at oras. With emotional bond, kanino ba mas malapit ang bata? With moral character, sino ba ang mas nagpapalaki ng maayos sa bata? Kaya pwedeng mapunta sa tatay, sa nanay, o paghatian na lang ang oras para sa bata. Pangatlo, parental authority versus custody. Parental authority, karapatan magdesisyon sa edukasyon, kalusugan, relihiyon ng bata. Custody, sino ang kasama ng bata sa araw-araw? Kapag kasal kayo, joint parental authority. Kahit hiwalay na kayo, hindi nawawala yan, maliban na lang kung tatanggalin ng korte. Kaya kahit nasa nanay ang bata, may karapatan pa rin ng tatay magdesisyon sa school, hospital, at iba pa. Kaya dapat nag-uusap ng maayos. Pang-apat, suporta. Obligado ang dalawa. Article 195, obligado magbigay ng suporta ang magulang sa anak. Kahit hindi kasal, kahit hiwalay na, kahit nagloko ang isa, hindi pwedeng rason na hindi mo ako binigyan ng visitation kaya hindi ako magbibigay ng suporta. Magkaibang usapin yan. Ang suporta para sa bata ay hindi para sa'yo. Panglima, visitation rights. Ang magulang na walang custody may karapatan pa rin bumisita at makasama ang anak. Pwede yan iset ng korte every weekend, holiday at summer. Maliban na lang kung delikado sa bata. Halimbawa, sinasaktan ng bata, binabastos at ginagamit sa droga. Pero ang totoo, ang mas may karapatan talaga dito ay ang bata. Kayong dalawa, tagapag-alaga lang kayo. Tanong ko sa'yo, bakit kailangan mo pang bumuo ng anak kung di mo naman pala kayang panindigan ng iyong desisyong bumuo ng masaya at buong pamilya? Huwag ka na kaya mag-asawa. Kawawa naman yung mga bata, di ba? Okay?